You know what? Another fascinating thing about this, okay? We're winning the war on drugs na wala kaming pinatay. We did not have to kill one person in order to achieve this. Pwede pala eh. You can win the war without killing anyone. It's just proper police work. It's just proper policy. Hindi talaga ako tumitigal dyan. Yung nakuha siya sa Czech Republic, agad-agad, pinadala na yan DOJ, we did all we could. But it doesn't always work to our favor, di ba? But now we see that this world is getting smaller. Palitan ng palitan mundo niya. Eventually, makukuha rin natin yan. Well, he was in Portugal. Kasi ito yung last itinerary niya eh. Portugal, Italy, France, Prague, tapos pa-enter siya ng Germany nung napigil siya sa border. Ayun yung naging ano niya. Nag-apply kami ng Red Notice September 2025. Yung Interpol sa France, hindi pa ginagrant yung Red Notice hanggang ngayon. So September, complied na kami sa kanya. September 2025, nag-apply na kami. It turns out, iba pala ang batas ng Pilipinas saka sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti, ay di-delay nila. In-investigate nila sa kanilang sarili. But I'm confident we'll get the Red Notice, and I'm confident we're gonna get Zaldico back here to the Philippines. The Red Notice is the only hope we have, Sec, no? Yes, for it's him the to only get hope it we have. back. Yes. I'm confident makukuha natin yan. Do you have a timetable? You have the Wala lang. But we are working very hard on that. Paano po pag umandar na po yung political asylum po ni Zaldico? Mas mahihirapan na po ba tayo? Mawawalan saysay na po ba yung Red Notice? Unahin muna natin yung Red Notice. Kukunin namin siya bago, I'm confident na bago siya matapos yung asylum application niya, makukuha na natin sa Saudi. Bago mag-grant yung ano po? Bago matapos. Sorry. 6-month application process kasi yan eh. Sometimes, tumatagal ka. Tulad si Harry Roque, officially this week, tapos na ang kanyang 6 months. So we will know kung by today kung granted na o hindi. Kung hindi na grant, pwede na siya expel doon kasi wala na siya travel papers eh. At saka yung kaso niya kasi is human trafficking. Kaya iba ang level doon. Na ban sa lahat ng mga bansa talaga. Sec, why are we that confident that we will be getting po soon? We're working very hard. Hindi talaga ako tumitigal dyan. Yung nakuha siya sa Czech Republic, agad-agad, pinadala na yan DOJ, we did all we could. But it doesn't always work to our favor, di ba? But now we see that this world is getting smaller. Palitan ng palitan mundo niya. Eventually, makukuha rin natin yan. Well, he was in Portugal. Kasi ito yung last itinerary niya eh. Portugal, Italy, France, Prague, tapos pa-enter siya ng Germany nung napigil siya sa border. Ayun yung naging ano niya. Net25. Yes po. Hi, Sir Mads po from Net25. Sir, yun bang political asylum request ni Zaldico sa France? Tingin mo ba malaki yung epekto niya kaya natatagalan tayo sa pag-release ng Red Notice? Hindi naman. Kaka-apply niya lang last week ng political asylum. So, the Red Notice has been 6 months ago na kami nag-apply eh. But it's not related to the two. Walang kinalaman yan. Ano kaya, sir, yung nakakapagpatagal? You have to ask Interpol. I wouldn't know. Hindi ko alam talaga. Pero hindi siya, sir, napag-usapan yung meeting ni President with the representative of the I was not there, so hindi ko alam ang anong napag-usapan nila. Thank you, sir. Pat Tribune. Sir, at Santos po. Sir, ang tanong ko lang, parating na yung November na eleksyon ng barangay PSKE. Sir, maraming magugulang na incumbent. Alam mo, ngayon pa lang, Gapangan, hindi kaya ng COMELEC
manpower nila na talaga sa dami ng barangay. Kagawa din tumatakbo. Sir, anong tulong may bibigay ng DILG? May police kayo at saka yung mga multiple force nyo. Ano ma-assure nyo na mababantayan ng maayos ang eleksyon na ito 2026? Well, we will go over and above what we usually do. Ang police presence will be 24/7 kasama mga kandidato doon sa barangay. Usually, nag-assign kami ng 1 policeman per candidate. Basta, local or enhanced yan lagi. Magkakaroon tayong total gun ban. Pero pinakamahirap sa lahat ng eleksyon ng barangay eh. Kasi personalan yan eh. Pamilya sa pamilya, kapitbahay sa kapitbahay, kumpare sa kumpare. Pinakamahirap sa lahat yan. So, but we will go over and above our ordinary measures para to reduce as much possible the violence that goes on. Yung gapangan, sir, sa gabi. Yan, nag-aayar yan. Sila na magbabantayan dapat nun. Sila na yun. Diba? We cannot, yung ganung gapangan. I don't know if it's myth or it's true eh. Diba? Kasi sa Cavite, hindi naman uso yun eh. So, yung ganyan, titignan namin kung ano magagawa namin. And we will investigate and we will make procedures na para hindi mangyari yan. Thank you, sir. Next. Hello. Hi, sir. Hi, Sec. Good morning. Here po, Hannah from Billionaire News Channel. Sir, dalawang questions lang po on politics. Recently po, yung Tulfo brothers, particularly Senator Raffy, lumitaw po sa isang survey na he tied with VP Sara on the presidential polls. Pero yung Tulfo brothers po, tumanggi na silang magpasama sa mga survey and in fact, lumitaw po yung pangalan ninyo. Sabi ni Senator Erwin, since nag-express din po kayo ng intention to run for 2028, ano pong masasabi ninyo dito? Will this change your mind into a possible run for 2028 presidential polls? Well, everything is fluid. But as of now, my heart is set on going back to Cavite talaga. So we will see when we cross there. When we cross we'll cross the bridge when we get there. But I miss home. This job is exhausting. Ang DLG, kala nyo, maporma, mayabang, mabangis, di ba? Pero nakakapagod ang trabaho na to, ah. Wala kang kausap na normal araw-araw. Araw-araw kausap mo. Politiko, police, PGMP, wala kang normal na kausap dito. Kaya exhausting ang trabaho to. It's wearing me out, but I will never be defeated by a job. Lagi akong above my job, no matter how hard it takes, kahit mapuyat na ako, kahit makaaway ko na lahat, gagawin ko ang trabaho ko lagi. Pero meron po bang groups na before that approached you regarding 2028 polls? Wala. Okay po. Thank you, sir. No, there have been no organizing, no political groups, walang pinag-uusapan. Sige, dito na. Please get a microphone. Morning, Sec. Leia po from UNTV. Sir, gusto lang namin malinawan, saan po ang huling location ni Zaldico at saka ano ang nangyari nung sinasabi dati na nahuli siya and then eventually sinabi na pa-stop lang pala. So ang tanong, sir, nakakulong po ba siya? He was detained for 36 hours. I was the one who informed the president of his capture. Pinadala si Secretary Vida at yung ambassador natin kagad doon. Anything that happened after my information to the president, hindi ko na alam kung anong nangyari. So, hanggang doon lang yung alam ko na nangyari. Sir, saang bansa po siya na-detain? Sa boundary siya ng Czechoslovakia at Germany. Papasok siya ng Germany nung na-detain siya. Dinala siya sa Prague. And after, I think 72 hours na pakawalan siya. Sir, sino ba dapat ang nakikipag-coordinate kung gano'n na nakakulong yung isang tao na may kaso Actually, sa DFA took lead. Silang nag-lead, tsaka DOJ. They took lead into this matter. Sir, anong reason bakit siya napasta? I don't have the exact details. Alam ko lang natigil siya. Tapos ang na-present niyang passport, Philippine passport na expired. So, Philippine passport ang present niya, hindi yung sa Hindi yung sa
Hindi yung sa Portugal, hindi Portuguese. Kasi yung Portuguese passport, matagal ng theory namin na daw may bahay siya. But apparently, visa lang pala binigay sa kanya, hindi passport. Kaya nag-apply siya for asylum sa France. Next. Ma-follow up ko lang. As of now, nasa Portugal talaga siya. Or nasa Czech. Nasa France. Nasa France. France na ngayon. France na Meron siya. po, posible ba yun, sir, na yung Philippine government, parang coordinating with the France government o French government para mapigilan yung hinihingi niya na asylum? Ayun naman, Pwede yun. I think there are conversations going on to that effect. Nag-uusap naman sila. He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito kalaki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros, yung isang bahay na ganun. So, doon siya ngayon, nag-stay. At saka yun, Next. Sec, Manny Tupas, Philippine Star. Yung regarding naman kay Atong Ang, kamusta yung manhunt sa kanya and ano yung last known location o last sighting sa kanya? He's here in the Philippines, for sure. Last sighting sa kanya, Cavite, 1 month ago. Sa Cavite. Hindi mo napansin, ha? Ako nga nakalaman eh. Nung nalaman sa akin, nung pumunta sa akin yung nung information, agad-agad nag-organize kami ng strike team kung nasaan siya. Pagdating namin, nakaalis na. We acted very fast as we could. Pero full force ng CIDG, I think 300 yung raiding team namin na pumasok sa lugar. Pero wala na pala na pagdating namin. Sec, may property ba doon si Atong? May bahay ba? Hindi, hinihiram niya lang yung bahay. Ikot lang rin. Hinihiram niya lang yung bahay. Yung may-ari ng bahay, hindi pwedeng kasuhan, harboring. Parang girlfriend niya yung may-ari ng bahay. Girlfriend niya dati. Parang gano'n Inimbestiga pa namin kung sino may talaga may-ari ng bahay. Yes, Evelyn. Ay, good morning, Sec. Evelyn Quiroz po In fact, yung pagkain nandoon pa nung pagdating namin Nandoon pa. Oo. We were this close to getting him. Nandoon pa yung pagkain. May nag-tip. Hindi posible kasi in-organize namin yung team 2 hours before, walang cellphone lahat ng pulis namin So apparently, ang MO nila, every 2 days, ikot lang sila ng ikot sa iba-ibang lugar. So, we almost got it. We almost got it. Parang ganun. Calabarzon. Good morning, Sec. Evelyn Quiroz po from Samahang Plaridel. Bali, at present, meron po siyang petition for asylum sa France. Posible sa France po, si Saldico. So, posible din po ba na mag-file din siya ng petition for asylum sa ibang bansa? Hindi. You can only file, para sa Harry Roque, sa Vienna lang siya nag-apply. You cannot reapply in another place. So, sa France lang siya pwede. Opo. Yung next question ko po, yung mga BFP officials, ano po ang status ng cases sa kanila? Nasa ombudsman pa po ba? Yes, nasa ombudsman na. Suspended sila as of now from Chief Fernandez and 40 others na Bids and Awards Committee na suspended sila. And si Fernandez has been relieved by Malacanang as Chief BFP. So, nasa ombudsman na ngayon yung investigation. Sec, since brother niyo naman po yung ombudsman, hindi ho ba pwedeng mapabilis yun para makita na, kasi po masyadong matagal yung Hindi ganun yun. po Hindi ganun yun. Para He does his own masampulan work. na po dahil He has his own 15 work. billions po ang involved dun sa... Siya ang tanong mo, wag ako. I cannot Sige speak po. for him. Thank you po, Sec. Okay. Magandang umaga po, Henry from Euro TV. Sec, your statement lang po regarding sa recent ng result ng Okta survey na tumaas yung trust and satisfaction rate ng PNP which raised to 60 to 68%. Yes, I'm very proud of the PNP. For the first time in the country's history, they are one of the most trusted institutions in the country. And it's never happened before. Number 2, ang criminality is no longer in the top 5 concerns of every Filipino. It's not in the top 10. It's in the 12th of concerns already. So,
people feel safer, the policemen are working better, the streets are safer, crime is down, drugs are down. Ano sa tingin natin, Sec, yung mga naging dahilan kaya nakuha ulit yung ganong tiwala ng public? Well, muna, dinismantle namin lahat ng sindikato. Lahat ng Ninja Cups. Nauna-unang ginawa ko yung 55 policemen sa Mayo case. Dinismiss namin lahat, di ba? Tapos yung mga KFR na known, hinuli namin lahat. Yung mga pinaka-problema namin noong umpisa talaga, yung mga Chinese na galing Pogo. Nag-graduate sila sa sindikato 90% ng kidnapping sa Pilipinas dahil sa Chinese sa Chinese. Nahuli namin lahat yon. Yung pumutol ng daliri, nahuli namin yon. Yung parang 6 na sindikato nahuli namin. Yung huli, nahuli namin yung nag-kidnap ng Indian Filipino. Nahuli na rin namin yon. I think it goes to show na if you're really dedicated to cleansing an organization, it is possible. It is possible. Ako kasi, pinakamahirap sa personality ko, hindi ako agad nakikisama. I am never one of the boys right away. I would rather be an outsider. Maaga pa lang naman, sinabi sa akin ng tatay ko, sabi sa akin, anak, kung saan ka pupunta, huwag mong gagawing issue ang pera sa'yo. So, I've always been an outsider. Sa Cavite, when I entered politics, I was an outsider. When I became governor, I was an outsider. Entering DILG, outsider. When you're an outsider, you're not entrenched. Hindi ka sanay sa sistema. Kung masanay ka sa sistema, kakainin ka na ng buhay. Kaya I'd rather be from the outside. Lagi. Sir, going back to earlier, PNP said na challenge nila kung bakit ang hirap kunin ni Atong Ang because he's actually getting support from high-ranking PNP officials. Do you have this information, Secretary? I don't think so. Okay, I don't think so. But the person earned 1 billion a day for 2 years. 1 billion a day. Kaya imagine mo ang war chest na dala niya para umikot sa Pilipinas. Di ba? 1 billion a day. That guy is an unbelievable criminal. Sa Cavite, ang dami nagpakamatay dahil sa kanya. Na-bankrupt dahil sa kanya. Ang daming pamilyang nawasak dahil dyan. Kaya hindi kami titigilan talaga mahanap siya. Hindi kami titigil. So he can move because of his money. Yun lang yun. Because of his money. Ang dami pera Di ba? Ang dami pera talaga. Next. Good morning, Sec. Jason Sigales po ng Inquirer. Sir, balikan ko lang po yung nabanggit niyong pahapyaw na after ho, nirelieve and pinalitan lahat ng BFP inspector sa NCR. You caught 4 more for anomalies, di umano. Pwede po pakwento ano po yung kanilang mga alleged na corruption, na questionable practices? Sino-sino po ba sila? Ano rank? Yung isa ang nalala ko clearly occupancy permit ng bahay sa Valle Verde, Pasig. Bago makalipat doon, humingi pa siya ng 40,000 para i-release lang yung fire inspection permit ng bahay. Nagsumbong yung may-ari sa akin Inimbestigahan ko, tama nga, tinanggal ko kaagad. So, ganun ang naging ugali ng BFP. Parang kaharian na nila, sila na, karapatan nila na humingi, di ba? Well, it stops now. It stops with me. That's not your right. It's not your privilege. It's not yours. Tingin nila sa kanila yun Karapatan nila yun Diba? Pero mapipigil natin lahat yan. It will take time, but we're almost there. Marami na tayo napigil na kalokohan dyan. Clarify ko lang, sir. Ito pong 4 na ito, bukod sa nahuli ho sila doon sa questionable practices, all relieved na ho sila. Yes. Last clarification po on my end, sir. Nabanggit nyo yung kay BFP Chief Fernandez, not just suspended na ho siya, relieved na po talaga siya. Since when pa po ito? Last month. I think last month. Yung nahuli namin siya na kumuha ng 14 million pesos kickback mula sa supplier ng ambulances ng BFP. Nag-testify ang dealer, nag-testify ang nagdala ng pera, nag-testify kung saan sila nagkita. It was a solid case, so pinal na namin sa ombudsman. And then sir, yung kay OIC Quancho po, ngayon na relieve po si Fernandez as BFP Chief, does it mean na siya naman na po ang magiging BFP Chief? Yeah, most probably siya na. Thank you, sir. Next question.
Meron ako tanong. Okay, go ahead, guys. Hi, Sir. Mads po again from Net25. Sir, balikan ko lang yung binabanggit mo kanina na 36 hours, yung about kay Saldico. Sabi mo 36 hours na na-detain siya sa Prague and then na-release after 72 hours. Sir, pwedeng pa-clarify lang. That's all the information that I have. Ayun lang ang alam ko nangyari. Sir, doon sa oras na yon, would you know mga ilang oras na siyang detained nang malaman nyo? That's all. Nung nalaman ko, Yes, sir. mga 6 hours pa lang. And was the information coming from the ambassador? No, from the Bureau of Immigration and Deportation. Yes, sir. And anong action? May ginawa na po ba kayong action agad? Yes, immediately nagpadala kami ng yung ambassador natin, nearest ambassador to the Czech Republic, pinadala namin kagad to coordinate. Yung military attaché, pinadala rin namin. But nahuli ang padala natin ng abogado. Papunta na ron bago siya na process na. I think he went through court proceedings na may abogado siya nang kinuha tapos na release siya. Anong violation, sir? Immigration violation dahil yung expired yung passport niya. So, hindi na inabutan pagdating ng abogado. Tama mo? Hindi ko alam ang full story. I have to get the full story first. Kasi ang nag-lead dyan ay DFA at saka DOJ. So I don't really, you cannot contest my word as gospel. But that is the full extent that I know. Sir, sorry, last na lang po on my end. Nang malaman, sir, ng presidente na nahuli, you informed him, mga ilang oras na, sir, nakadetain pa siya nung nalaman ng presidente? Yes, immediately he gave orders to the DFA and to the DOJ to take lead to the matter. Agad. Thank you, sir. Other questions? Meron lang ako, ang breaker lang, maiba lang tayo. Talaga bang ginulpi ninyo itong si governor ng Bulacan, si Dan? Marites ka talaga. Kasi may information ako, A1. Wala yun, tapos na yun. Hindi naman pinagapang, ginulpi lang, ganun. Konting, meron bang ganun? Chismis lang yun. Hindi na pinag-uusapan. Wala yun. Talaga, okay. Mamaya na lang on the record. Go ahead. Sec, follow-up ko lang po. Linawin ko po, kayo po ang nag-inform kay President na nahuli po si Yes. Saldico. Yes. Sino po yung informant niyo po, sir? BID, Bureau of Immigration, ang nagsabi. Okay po. BI po natin sa bansa? Yes, BI natin sa bansa. Okay ba? Kasi parang nung tinanong namin kasi sila, Sec, parang ang hinahawak daw nila, kung foreigner daw po si Zaldico, malalaman po nila, pero yung information ata, wala po sila nun. Nung nagtanong po kami sa kanila, sa BI po. Yes, may information doon na nahuli. Tinatanong kung sino siya. Finorward sa akin yung query ng Czech Republic, finorward sa akin. Upon forwarding to me, finorward ko sa President. So kung may Interpol po that time, considered arrest po dapat siya? Yes, dapat. So anong ginagawa po ng government po natin para po mas step up yung efforts natin na makakuha na po ng red notice? Kung pwede lang lumuhod na ako sa harap ng Interpol para makuha yung gagawin ko eh. Kinausap ko na yung Vice President ng Interpol, yung Chairman hindi pa. We're trying our best. They're reviewing the matter daw and we'll try. Every week may correspondence kami asking ko anong development. Last na lang po kay Atong Ang. You mentioned po kanina ang last sighting niya po ay sa Cavite. May naging ops daw po kayo sa Manila. Totoo po ba yun? Hindi ko na yun. Wala. Sek, siguro sa dami ng pera nitong dalawang to, no? Si Saldico at si Atong Ang, naiisip ko lang, tinatawanan tayo eh. Pero alam ko makukuha nyo yung dalawang yan. Dahan-dahan sila, huwag sila tatawa-tawa dyan. Ako, seryoso ako sa ginagawa ko. Di ba? Kung tawanan nila ako, may paglalagyan sa akin yung parehong yung hindi talaga ako papayag eh, na hindi matapos to hanggang mahuli ko sila. May araw din. Sek, tanong ko lang. Tuloy na yung BARM election sa October. Ano yung preparasyon ng PNP to ensure na walang election-related violence na mangyayari? 1 year na kaming constant dialogue sa lahat ng leaders doon. So far, very sporadic ang violence. But leading to it, we're gonna intensify our preparations. Katulad nung ginawa namin si ASEAN, 24,000 police na nasa Cebu ngayon. Gagawin rin namin doon sa BARM yan. I-intensify namin ang presence. Mga ilang police ang ide-deploy sa BARM? Siguro, abot kami ng
15,000, napadala doon. Mga ganun. Just in case you have the information, but as far as you know, is this the first time na, the application for red notice is taking this long? First time ko sa, and just to clarify, we apply lang through the PCTC, Presidential Commission for Transnational Crimes. So it's not under the DILG nor the PNP. We apply through another agency. And tama, the red notice is the only way now really to get Yes, it back. To yes, the fund. that's the only way. Thank you, sir. Sir, ako isa. Last lang ako. Pak. Isa na lang hindi nababanggit yata na wanted eh. Si Bantag, sir, update lang. Malapit na. Malapit na. Malapit na? Malapit na. Ayun. Okay lang, sir. Para marinig ng media. Media rin yan. Merong isang nagpapatanong dito, Sec. Paano mo matitiyak yung monitoring? Paano mo matitiyak na mapupunta yung 57.87 billion na local government support fund for 2026? Honestly, ang local government is the easiest to deal with sa lahat ng agencies. Okay? Kasi may accountability sila eh. Ang local government, napirma yan. Napirma sa bawat voucher. Kung makita namin na ang una dyan naangal ang kalaban eh. So, titignan kagad namin yan. Diba? Kung tama ginagawa nila. But in truth, ang accountability ng local government officials, napakataas. Every step of the way, from bid requisition, to publications, sa PhilJeps, to bidding, to award, to delivery, to acceptance, lahat yan nakadocument. So, confident ako na makakontrol namin yan. Sec, may text din sa akin. 1.5 years pa yung filing ng COC. Yun yung 2007, October 1 to... So, posible pa eh. Pagka ba't tumaas yung rating mo, either president or vice president, will you reconsider? I honestly haven't thought about it. Honestly, I haven't thought about it. For now, In case. I can't. Nag-double date it. Huwag niya ako lang yun, don't put me on the spot. Di ba? Let me concentrate on my work. Alam mo, I really believe, you do good things, you work hard, good things will follow. Di ba? So, let me work and let me do my best and then good things will follow, I think. Tama yan eh, kasi nga, may nagsabi sa akin before, performance is the best PR. Gawin mo lang yung tama, gawin mo yung naaayon sa batas. No amount of press release kasi, di ba, yung ano yung isang leader na palpak naman. Kahit mag-tumbling ka pa, baliwala ang good PR kung wala kang nagawa sa buhay mo. Di ba? So, hindi na mag-tumbling ako, pero gagawin ko lahat sa DLG ang pwede kong gawin para gumanda ang Pilipinas. I'm very proud that the Philippines is safer now. It's never happened. The peak of criminality was 2014 on index crimes. Ilang porsyento nga, Sir Camo, ang dinecline ng criminality? Since 2014? Yes. My 80%. 80%. 80%. So, can we say definitely that we are safe on the streets of the country? We are safer than we've ever been. Okay? We are safer than we've ever been. And it will get better. It will get better. Wow. Malaking difference yung walang nagiinuman sa kalye. Yung mga kababaihan ngayon na nakauwi na hindi natatakot. Siguro may mga kaibigan kayo rito, di ba? Na umuwi, mag-MRT, mag-jeep, tapos mag-tricycle, tapos maglalakad. Marami dyan. Dati nakakatakot umuwi. Ngayon, I'm proud to say that the cities are much safer. Not only here, all over the Philippines, the cities are much safer now. So, Sec, yung mga nangyayaring mga ambush, mga isolated cases to. Isolated talaga yun. And related to that, yung kay Perry Mariano, yung inambush sa Timog Avenue, of course, sportsman yon sa billiards. May, ano pa tayo, developments sa investigation? Sa investigation, so far, si Perry kasi kilalang illegalista yan eh. So we're investigating na tanggal na involved rin siya sa mga nightclub, involved rin siya sa sugalan,
So marami siyang involvement sa mga illegal, kaya i-investigate namin yung matter niyan. So yun yung angles na Yes, tinitingnan. titingnan namin. Sec, regarding illegal drugs, kumusta po ang ating operations against illegal drugs? Pero kasi po, personally meron akong mga na-encounter na mga tao, maliliit na tao lang. Pero, admittedly, nag-jashabu, bumabanat, nagbabatog, sabi ganun. So ano ba ngayon ang latest natin sa illegal drugs? I will give you the statistics. Ang consumption ng Philippines before I entered was 16 tons of methamphetamine a year. In the year and a half that I've been here, ang concentration namin was interdiction, supply versus consumption. For sure, as night turns into day, tokhang didn't work. You know why? Hindi umakit ang presyo ng shabu eh. Supply was the same. Ang ginawa ng pulis noon, makakahuli 100 kilo, 30 kilos sasabit nila sa evidence, yung 70, i-recycle nila. Tapos may papatayin sila, lalagyan sila ng 30 grams, achievement na yan. So lagi rin sa stock. So umiikot lang ang shabu noon. Today, when I entered the DLG, the price of shabu was 3,800 pesos per gram. Per gram. Today, it's 7,000. 7,000 per gram. Because 7 tons of supply, tinagal namin sa market eh. 7 tons out of the 16. So, nakita mo, umakat rin correspondingly ang presyo ng shabu. Supply interdiction is the solution, not consumption-led drive. Yung tokhang looks good. Oh, tingnan mo, namapatay yung mga addict yan. Pero hindi nabawasan. May pinalit na pusher, pumalit lang. Pero ngayon, kahit pusher, hirap na magbenta kasi mahal eh. And correspondingly, bumagsak ang crime because of that. Actually, mas mahal ang So shabu. expensive now that shabu is more expensive than cocaine. Mas mahal na siya. Di ba? Mas mahal ang shabu sa ginto. Per gram. 7,000 per gram? Mas mahal talaga Adulterated pa sa yun. diesel, Adulterated pa yun. Wow. Adulterated yan. Parang 30% purity lang yan. Oo, hindi pa pure yun. Di ba pure yun? So, mas mahal, ibig sabihin, mas konti ngayon ang bumibili or gumagamit. Mas mahirap ang supply, mas mahal, mas konti ang gumamit, bumaba ang crime. Hindi na-eliminate pero bumaba ang crime. Pero, you know what, another fascinating thing about this, okay? We're winning the war on drugs na wala kaming pinatay. We did not have to kill one person in order to achieve this. Pwede pala eh. You can win the war without killing anyone. It's just proper police work. It's just proper policy.